Hi guys, Milot Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig para po ito sa mga water signs, Cancer, Scorpio, and Pisces. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Cancer. We will see ano kayang posibleng pagdaraanan ng mga Cancer sa mga susunod na mga araw. Okay, so we have here the Nine of Wands, the Moon, the Page of Cups, and the Five of Cups. Okay, so base sa mga barahan na to, parang proprotektahan mo yung sarili mo sa mga susunod na mga araw. Kasi parang meron kang duda about somebody. Especially if you are also dealing with a water sign or somebody who is younger than you. Okay? Pwedeng pinoprotektahan mo yung sarili mo sa tao na ito na maaaring nasaktan ka. Okay? At parang hanggang ngayon, medyo may duda ka pa rin about sa tao na ito. And itong tao na to, if ever na hindi kayo nag-uusap, there's a chance na finally magre-reach out siya sa'yo and sasabihin niya na nagsisisi siya sa kung ano yung ginawa niya. Pero ayun nga, medyo parang meron kang wall kasi hindi ka sure sa kung ano yung totoong intention niya. Okay? Parang feeling mo there's more to it. Basta may duda ka sa kanya. Okay? And then we have here the Seven of Swords. So talagang niloko ka nitong tao na ito. Nagsinungaling or may ginawang betrayal. Okay? And then we have here the Ace of Swords. So pwedeng, again, it talks about communication. Ano? So, mag-reach out yan sa'yo, mag-e-explain yan sa'yo kung bakit niya ginawa yung ginawa niya, or pwedeng aamin siya sa kung ano yung totoong ginawa niya, pero may duda ka. Okay? And then we have here the Page of Coins. So, patuloy na mag-reach out sa'yo itong tao na to, patuloy na sasabihan ka ng mga flowery words or mga ways to convince you na yung sinasabi niya sa'yo ay totoo. And parang mararamdaman mo na ang dami niyang time, ang dami niyang binibigay sa'yo na atensyon, ganyan. Talagang sinashower ka niya dito ng attention, ng love and affection. Okay? As a way nga na maipakita sa'yo na nagsisisi siya. Pero still, meron kang wall, hindi ka kaagad maniniwala sa kanya at may duda ka nga. Okay? And then we have here the Queen of Coins, the Tower, and the Death card. So, parang ang inaano mo dito, you want to make sure na nagkaroon na nga talaga ito ng pagbabago. Gusto mo na kampante ka muna na hindi na mangyayari yung kaguluhan na nangyari before or walang kahit anuman na kaguluhan ang mangyayari ever again. Okay? And then we have here the Seven of Coins. So you're really taking your time here. Parang gusto mong habulin ka, suyuin ka, panindigan ka. And saka lang siguro ikaw bibigay na oo sa kanya or makikipag-relationship ulit sa kanya kapag halimbawang napakita niya talaga sa'yo na ipaglalaban ka niya. Okay? And then we have here the Queen of Wands. So talagang you are very confident here about what you want, what you feel,
okay, what you think you deserve, and talagang paninindigan mo yon. And pwedeng because of that is mas ma-challenge yung person mo at mas lalo ka nga niya na habulin. Okay? So, sa ngayon, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Cancer. Para sa mga Scorpio, okay, we will see ano kayang posibleng pagdaraanan ng mga Scorpio sa mga susunod na mga araw. Ano kayang pagdaraanan ng mga Scorpio sa mga susunod na mga araw. Okay. So we have here the King of Wands, the Page of Wands, and the Two of Coins. Malaki yung chance na yung person ninyo ay fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. And this person really feels very passionately towards you. Okay? Ayun nga lang, yung iba sa inyo, pwedeng hindi lang sa inyo siya nakakaramdam ng ganon. Pwedeng merong iba. Pwedeng meron siyang iba na pinaprioritize kaysa sa'yo, or pwedeng ikaw yung priority pero meron din siyang iba. Okay, ngayon kung wala namang third party situation, pwedeng ang sinasabi lang dito, meron talaga siyang attraction towards you, passionate siya talaga towards you. Yun nga lang, meron siyang ibang priority in life. So, pwedeng career, okay, business, ganyan, or basta meron siyang ibang inaasikaso sa buhay niya na hindi third party. Okay, parang busy siya, hindi ikaw yung priority niya. Okay, and then we have here the Knight of Wands, pero ayun nga, sadyang napaka-fiery, napaka-puno ng, how you say, pagnanasa, interest, gusto, passion. Hindi ko matatawag ito na pagmamahal as of now. It's more of gustong-gusto ka talaga niya. Okay, pero hindi ko alam kung mahal na mahal ka ba niya. Kasi may difference yun eh. And then we have here the Five of Cups, the Knight of Swords, and the Ace of Wands, and the Two of Cups. So, sa nakikita ko dito, maaaring meron tong pinanghihinayangan. So, may nangyari sa inyo in the past na nanghihinayang siya, kaya siya parang nagmamadali dito to come back to you. And with Ace of Wands here, pwedeng gusto niya na ma-ignite muli yung spark sa relationship ninyo. And there is a big chance na nadi-develop na siya sa iyo. Na kung ano man yung nararamdaman mo towards him or her, ganun na din yung nararamdaman niya sa'yo. Ayun nga lang, minsan kasi, hindi niya ito mai-express or iba yung kinalalabasan. Parang ang dating iba yung gusto niya sa'yo sa kung ano yung totoong nararamdaman niya para sa'yo. Okay? And then we have here the Sun, the Eight of Swords, and the Six of Cups. So, pwedeng sa mga susunod na mga araw makaramdam ka ng kasiyahan. Ayun nga lang parang hindi ko alam kung bakit nagiging helpless ka dito or marupok. Na meron yung gusto mo na umalis sa situation, pero hindi mo mapigilan yung sarili mo. Kasi somehow nakakaramdam ka ng happiness. So, there is something wrong, kumbaga dito sa sitwasyon na to, pero nangingibabaw yung nararamdaman mo at the moment na kasiyahan. And pwedeng i-ignore mo yung mali. Okay? At pwedeng makipag-ayos ka nga, makipagbalikan ka.
sa tao na ito dahil dyan sa karupukan mo. Okay? And then we have here the Two of Swords and the Hangman. So, parang ano ka dito, you're taking a risk, taking a chance, na you don't actually know kung anong patutunguhan nito. Maaari nga na wala itong patunguhan, but still you are going to, take a chance. Na parang bahala na attitude. Like, we will just see kung ano yung mangyayari. And unfortunately, we have here the Three of Swords. It can lead into a heartbreak. Especially kung merong nga naging involved na third party. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Scorpio. Para sa mga Pisces, okay, we will see ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Pisces sa mga susunod na mga araw. Ano kayang pagdaraanan ng mga Pisces sa mga susunod na mga araw. Okay, so we have here the Fool, the Five of Coins, the Hangman, and the Sun. Okay, so maaaring sa mga susunod na mga araw, you will feel happiness with your loneliness. I mean, hindi loneliness. Parang happiness with you being alone. Yan, okay. So, parang hindi ka na masyadong nag-aalala na alone ka. Okay, hindi mo na masyadong, wala ka nang pake kung hindi nagme-message yung taong nang ghost sa'yo, or pwedeng wala ka nang pake doon sa nag-abandon na sa'yo, pwedeng naliwanagan ka na, namulat ka na sa mga bagay-bagay, and because of that, sa mga susunod na mga araw, pwedeng makaramdam ka ng positivity or happiness, ganyan, na you don't care about that person anymore. Parang nag-e-enjoy ka na with yourself, with your self-care, self-love, ganyan, doing things by yourself. Okay? And then we have here the Two of Swords, the High Priestess, the Five of Wands, and the Chariot. So, ang nakikita ko dito is like an internal battle. Okay? Parang you don't really sure, you're not really sure sa kung ano yung ginagawa mo or mangyayari. Parang yung ano mo is you're trusting your instincts. Parang hindi mo man alam kung saan ka papatungo, kung anong mangyayari sa'yo. Pero talagang you are fighting, kumbaga, for that para makamtan mo yung peacefulness, pinaglalaban mo na maging masaya ka, pinaglalaban mo na mag-move forward ka. Okay? And mas nagiging wiser ka dito in making every decisions. Okay? And then we have here the Ten of Swords, the Four of Coins, and the Ace of Wands. Okay, so may mga problema na maaaring magtapos, or may mga conflicts kumbaga na masusolusyonan, and may mga bagay na finally malilet go of mo, and it's like you are ready again to have a new beginning or to explore different things. Okay, and then we have here the Eight of Swords and the Three of Cups. So ang nakikita ko lang dito, there are some of you pa rin na medyo matetesting,
Kasi maaaring merong makipagbalikan sa inyo once na parang, alam mo yun, parang nung naging peaceful ka na, nung naging happy ka na, saka ka ngayon matetest kung talaga nga bang naka-move on ka na. At tapos, ayun, may makikipagbalikan. Medyo mapapag-isip ka. Tama ba? Yeah. It's like, medyo magiging helpless ka once na nag-reach out sa'yo itong tao na ito na gustong makipagbalikan sa'yo. And then we have here the Three of Coins. Yeah, merong gustong makipag-ayos sa'yo at the time na tipong handa ka na muli na makipag-relationship. Okay, but this is a form of test na parang tignan nga natin kung talagang naka-move on ka na, kung talagang wala ka ng pakialam. Okay, so nasa sa inyo yan. If you will fail this test or kung talagang mapapatunayan ninyo na you are over it. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Pisces.